Sandali. May gusto akong sabihin sa'yo. Anong problema? Ngayon ang first night namin. May sakit pa ako. Ihintayin. Kakakasal lang natin kagabi. Pupunta ka ba? Sa gabi na yon, ang pinakamahabang gabi sa akin. Oo, parang ganun nga. Magkakaroon na ako ng baby. Baby? Iniisip mo na buntis ka? Pero, bakit parang ang bilis? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin. Pakiramdam ko lang ay medyo mabilis. Sa tingin ko, isang beses lang tayo nagkaroon ng ganung pagkakataon. Hindi ako sigurado. Pero ilang araw na akong delayed ngayong buwan. Malapit ka nang maging tatay, di ba? Bukas dadalhin kita sa doktor. Bakit? Bakit? Oo. Bakit? Maligayang pagdating sa inyo. Maligayang pagdating sa inyo. Maligayang pagdating sa inyo. Nanay, umuwi ka at kumain ng lugaw, nanay. Ayaw ni nanay kumain. Huwag kang mag-alala, nanay. Kailangan mong maging malakas para makuha ko ang kapatid ko para sa'yo. Kailangan mong kumain, nanay. May mga kamag-anak pa si tatay. Pati mga kapitbahay na rin. Hanapin mo si Nguyet para kay nanay. Siya ay buntis na matagal na. Isang bagay na parang pulbo sa labas. Nag-aalala talaga si nanay. Subscribe sa channel na Get Me To. Para hindi halika. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi ko sinabi iyon, hindi alis si Nguyet. Ate, hindi. Tienba, paumanin tienba. Ako ay dapat ang may kasalanan. Pasensya na po, nanay at tatay. Pakinggan, Ano yung nangyari kay tita? walang problema. Tinamaan mo naman eh. Ikaw ay nasa bahay? Maaari mo bang alagaan ang aking ina para sa akin? Kailangan kong hanapin si Nguyet. Kung hindi, baka magkasakit at mamatay ang aking ina sa kalungkutan. Hindi. Manatili ka lang sa bahay at alagaan si nanay. Ako na ang hahanap kay Nguyet. Ako na ang bahala para sa'yo. Saigon, higit pa. Mas madali kong mahanap si Nguyet. Kung hindi ko mahanap si Nguyet dito, hindi na ako babalik sa probinsya. Kuya Nam, totoo ba sinasabi mo, kuya? Sinagawa ng... Nguyet! Hong! Nguyet! Nguyet! Hong! Hong! Nguyet! Kararating ko lang. Nandito ba si Nguyet? Hindi, umuwi na siya sa kanilang probinsya. Ilang araw na nakalipas. Hindi ba siya bumalik? Problema ba, kuya?
Alam mo ba kung nasaan si Nguyet? Alam mo ba ang address na yon? Tulungan mo akong hanapin. Kung makita mo si Nguyet, sabihin mo sa kanya, ang tatay niya. Ipinadala ang mensahe. Ang ganda! Sarap. Narito. Salamat. Salamat sa iyo. Aminin ko, mahusay ka talaga. Tuwing tapos mong gawin, may bumibili agad. Salamat po. Maaaring tataasan ko ang sweldo mo sa simula ng buwan para may pera ka rin para sa mga alagang isisilang. Maraming salamat sa iyo, ate. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko na. Huwag mo nang banggitin ang malungkot na bagay ngayon. Kailangan maging masaya tayo para mabuhay at alagaan ang mga bata. Oo, kapag buntis ka, hindi ka dapat umiyak, hindi ka dapat malungkot. Apektado ang kapalaran ng bata. Narinig mo ba? Pabigay ka na, ate. Sige, sandali lang. Kita-kit sa susunod na video. Naririnig mo ba? Huhulihin siya. Para kay nanay ito. Salamat sa iyo. Alam mo ba, ilang araw na akong sinisipa ng sinisipa. Malapit na tayong magkita, nanay. Sige na. Nanay, umuwi na po kayo para inumin ang inyong gamot, nanay. Nawawala ang iyong tali, bata. Hindi pa po, ma. Pero babalik siya agad. Huwag kang mag-alala, okay? Bakit hindi pa rin natagpuan ito? Parating nanganak na ito. Paano ka makakasurvive mag-isa? Nay, hanapin mo siya. Nanay! Tatay! Nanay Ang nanay ay may sakit na hindi man lang makapagtayo. Paano siya makakalakad? Tsaka si Nam ay nangako na ililipat ang phone bill kay mama. Nanay, huwag kang ganyan. Nasasaktan ako ng sobra. Nanay, subukan mong uminom ng gamot. Kailangan mong regular na uminom para gumaling ka. Wek! Alam mo ba kung gaano kahirap kita hanapin? Umuwi ka na. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kalimutan niyo na lang ako. Sa anumang paraan, kailangan kong makauwi sa probinsya, Paano Nguyet. ako uuwi kapag ako'y buntis ng ganito? Kaya nga, mapapahiya ang aking mga magulang. Ayokong mapahiya ang tatay ko dahil sa akin. Mahal ko ang pangarap! Sayang, nawala ka na. Nahuli na kita. Kung ayaw mong makita ang mukha ng ina mo, na mukhang galit, manatili ka na lang dito.
sa channel na Genmigo para hindi mo mamiss ang mga nakakaaliw na video. Anong mangyari? Lagi akong nandito sa tabi mo. Tandaan na magtakda ng isang schedule para mabuhay. No! Taide! Sandali lang. Pangarap ng malaking pamilya. Mag-subscribe sa channel ng Lala School para hindi mo makaligta ng mga kaakit-akit na video. Mag-subscribe kayo sa Lala School upang hindi mapalampas ang mga mahangahangang video. Sa Lala School Channel. Mag-subscribe sa Lala Para School hindi Channel mo makaligtaan miss ang ng mga kamangha-manghang nakakatuwang video. Nanay! Taon ako ay tulad ng isang bangka na mataas ang layag. Hindi magkasya sa makitid na ilog. Gustong marating ang dagat. Ngunit ito ay magmumula sa binhing nagahari sa pagod at pagod. Tanging ang gininto ang tasa ng mga pimples ang natitira. Gusto kong maghanap ng daan pabalik sa ilog. Ngunit hindi ko makita ang pampang. Lalo akong nawawala ng direksyon. Alam ko lang na ang alon ay tumabon. Kung magkita tayong muli, makakaramdam lang ako ng panghihinayang. Pero magsaya sa mga kaibigan upang sanayin ang tibay ng ilong na tiisin ang lahat. Ma, tapos ka na ba? Bumababa ako para tumulong sa'yo? Sige na, magtrabaho ka na. Kaya ko naman ito mag-isa. Utmay, bakit hindi ka pa pumapasok sa trabaho? Opo, aalis na po ako. Ngayon, huwag ka nang magbuhat ng mabigat. Ha, Diyos ko? Ano man anak ko? Basta may pera, gagawin ko lahat. Nanay, aalis na ako? Opo, mag-ingat ka. Ano ang ginagawa mo? At mauna na kami. Opo. Mahal kita! Nanay ito! Nanay ito! Nanay ito! Nanay ito! Nanay ito! Nanay ito! Bak! Dito! 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 Opo, doktor. Ito po ang sakit na naranasan sa aming kwarto. Uy, pagod na ako! Sige na, magtiis ka lang ng kaunti. Darating na ang bagong doktor. Oh, Hindi ko alam kung anong klaseng tao siya at pumunta pa siya sa lugar na ito.
Ayos na ang may babalik. Bukas kailangan kong pumunta sa lungsod para sa pagsasanay. Nay, magtiis ka na lang ng kaunti sa bahay. Alam ko na. Pero hindi ko alam kung pinagsisisihan niya. Maliit na bagay. Isang tasa ng tsaa mula sa longan flower at lotus seed. Ay, Salamat mga kaibigan. Para hindi nyo mamiss ang Huwag kang pumasok sa emergency room agad. na video. Pasensya na. Walang anuman. Mga kababayan, patungo na ang bus na Jongtap. Maganda na kayo ng gamit, hay. Tay, pakibaba mo ako. Nakabalik na? Aling Saw, sinabi ko sa'yo. Ngayon lang ako nakauwi. Hoy, May, kadarating mo lang Opo. ba? Alis na po ako, tita. Pupunta lang po ako sa health center. Sige, umalis ka na. Grabe si May, mas gumaganda siya araw-araw. Aling Lowa! Aling Saw Lowa! Uy! Ha? Kamukha ko ba si Sen? Kuya. Uy, nandyan ka na? Oo, nandito na. Grabe, kung dumating ka ng maaga, makikita mo si Otmay. Dumaan lang siya dito kanina. Talaga? Oo. Bakit hindi ko siya nakita? Oo, pumunta siya sa klinika. Ha? Ganun ba? Oh, ang init ngayon, kaibigan. Eto, binili ko lang ng 25K. Anong ibig sabihin nito? Kahapon, sinabi mo na ang presyo ay 30. Paano mo babayaran ng 25 beses? Kagabi sinabi ko 30 pero hindi ko nakita ang lotus nyo. Ngayon, tingnan mo, ang liit naman. Paano mo mabibili ng 30? 25 na lang pwede na? Diyos ko po. Kahit na flat ito, hindi naman ito nakaka-apekto sa kalidad. Magdagdag ka pa ng kaunti. Hindi na po talaga pwede. 25 lang ang pinakamataas na presyo ko. Kung ayaw mo, aalis na ako. Oo, sige. Tatawag na lang ako ng ibang tao para bumili. Ara kang ikaw lang ang gumagamit ng app na ito? Ha? Tingnan mo bahay mo. Punong-puno ng mga binili mo sa napakamahal na presyo. Sige na nga. Sandali lang. Ano? Dahan-dahan? Pwede ko bang bilhin sa 27? Sinasabi ko sa'yo, kung maliit na bagay lang gaya nito, ako lang ang may oras para bumili ng ganito. Pero si Ate Moy, hindi siya bibili ng maliliit na bagay na ganito. 27 taon? Grabe! Pwede bang 8 sibuyas? Kita mo, bumalik agad, hindi ba? Ang mga tinapay ay binibenta. Nanay, ang galing mo lang magbuli sa akin. O Diyos ko, Paalam. subukan mo lang ibenta kay kuya ng 10 perasong. Tignan natin, parang idinidikta mo na ang presyo mo sa awa. Hoy, balutin mo ng ibang subtitle. Ilagay mo dito para ako na ang mag-aayos. Tingnan natin kung gaano kabigat. 6.3 kilo, bangkay ng buwaya. Grabe, 6.3 kilo. Ang bigat ano? Silver ni Jang, anong ginawa mo? 6.2 lang naman kailangan ko. Tama na yan. Okay? Ibawas natin ang dulang para sa presyo ng kahoy. At ikaw mismo ang nagdala, di ba? Siyempre, sino pa ba ang magdadala kundi ako? Diyos ko, ang bigat nito. Wala akong matakbuhan. Matanda na ako, mag-isa lang ako, napakahirap. Sinong tinawag mong matanda? Sinasabi ko na sinasabi ko. Ang mga nakakatuwang video. Oh, Diyos ko. Tumatanda ka na? Ang pangarap, put ka nga? Kaya walang asawa? Sino ang sinasabi mong walang asawa? Ako? Uulitin ko sa'yo? Hindi naman ako walang nobyo? Hindi lang ako kasal? Pakinggan mo ako? Kung ang nanay mo ay patuloy na mag-ingat at magtipid ng ganito, walang lalaki ang maglalakas loob na lumapit sa kanya. Grabe! Alam mo, dapat ang babae ay mahinhin at banayad. Kailangan din nilang magkunwari minsan para mas magustuhan sila ng mga lalaki. Alam mo ba yan? Nanay, hindi mo na kailangan turuan ako ng leksyon? E tingnan mo ang sarili mo, alagaan mo ang matandang asawa mo, huwag kang makialam sa ibang tao.
ka na! Grabe! Paalam mo na! Grabe! Nako, Saan ka pupunta? bakit hindi mo inirol? Saan pupunta? Ayos ka lang ba? Opo, Dada. Salamat. Grabe. Ate, okay lang ba ang iyong paa? Patay na talaga. Okay lang siya. Huwag mag-alala. Tingnan mo, Opo. Tingnan mo lang. Siguro mali. Ay, naku! Ay, daan! Masakit! Okay lang po. Maghintay lang po kayo sandali. At bibigyan ko kayo ng pangunang lunas. Kuya Giyang. Ikaw ba yun? Kailan ka Nandito na po dumating? ako. Dumaan lang ako dito para makita kung may kailangan kayo ni Han na tulong ko. Kaunti lang ang mga pasyente ngayon. Kaya may oras ka. Umuwi ka na. At magpahinga. Bumalik ka na lang bukas. Ha? Uy! Bakit sinabi mong sa weekend ka pa uuwi? Kasi miss na kita kaya maaga ako. Ano? Kuya Jiang, narinig ko na may voluntaryong doktor sa health center natin. Bakit wala akong makita? Ayun. Sa 1 o 2 araw pa ako uwi. Dahil meron na tayong 2 kasama at isang bagong doktor. Matanda na si Uncle. Hindi na kaya magtrabaho tulad ng dati. Aalis na ako. Babalikan kita bukas ng umaga. Oh, Uy! Uuwi na ako. Bisitahin mo ako kapag may oras ka. Ha? Busy ako ngayong gabi. Kita tayo bukas ng umaga? Oo? Okay. Bye! opo. Pwede bang magtanong? Ikaw ba si Dr. Van? Oo. Ikaw ba si Kwang Min? Oo. Kamusta? Kamusta, Dr. Van? Kumusta? Akala ko, darating ka sa loob ng 1 o 2 araw. Maraming salamat sa pagdating mo. Walang anuman po. Oh, kumusta? Ako si Han. Nurse din ako dito. Ako naman, ang pangalan ko ay Hwang Min. Masaya akong makatrabaho ka. Maganda. Ito ang magiging lugar ng trabaho mo. May 3 tao dito sa health station. 1 lalaki at 2 nurse. At ngayon, may 1 ka pa kaya 4 na. Opo, hintayin niyo lang po si Kuya sandali. Pagkatapos ng trabaho, sasamahan ko kayo sa pagtingin ng tuluyan. Ang lugar na yon ay bahay din ng 1 taong voluntaryong nagpatuloy sa akin. Maraming salamat po. Utmin, kailan ka bumalik? Kadarating mo lang ba? Saan ka Kuya, galing? bibili ako ng gamit para kay Kita nanay. tayo sa susunod Sige, na video. sumakay ka na. Ihahatid kita. Oh. Salamat, kuya. Bili ka talaga, tiyak. Magkano ang tinda ng puso Team ngayon? kumanta. May bumili ng bakod. Parehas lang ng oras ng break mo. na. Sige, isara na Diyos ko, sinabi kong bumili ng karne, hindi puso. Heto, bilhin mo ang pork leg na ito. Tama Pork leg? ngayon. Grabe marami naman, na. 80,000 1 kilo. Ang mahal Diyos ko, naman. tingnan mo ang mga mata. Manipis ang balat. Napakasarap ng karne. Tingnan mo, walang taba. Hoy, anong ginagawa mo? At ang tagal mo? Miss ka na ng mga tita sa bahay. Tuwing nandito ako, palagi ka nilang hinahanap. Oh, kakarating ko lang. Mga ilang araw pa lang. Dahil lagi kayong nag-aalala ni Mama, kaya nagising ako. Lagi niyo akong tinitingnan na parang bata. Uy, kuya, ihahatid ako ni tatay sa palengke para bumili ng mga gamit at makadalaw na rin kay Tito Nardo. Kahit saan pwede kang pumunta. Matagal ka nang kasama si Tran? Namimiss mo ba ang bahay? Ang bayan? Oo naman! Paano ko makakalimutan? Kitek, kita-kits. Naalala mo pa ba ang mga tao sa probinsya? Grabe, ilang araw lang ako umalis, parang ilang taon na para sa'yo. Pero, nalaman ko lang na wala nang mas hihigit pa sa bayan ko. Talaga?
Ate mo, kumakain ka ba ng Ah, karne? hindi ako bumili ng karne. Bakit araw-araw mo inaaya ang asawa ko uminom? May sakit siya. Ako ang nag-aalaga. Ikaw ba nag-aalala? Akala ko, bibili ka ng karne, kaya tinanggap kita. Kung gusto mo na mabagay, pumunta ka sa bahay ko at kausapin ako. Kung umuwi ka at turuan ng iyong asawa. Buli ka na lang sa ibang lugar. Para sa Sabi iyo. mo, ha. Sinabi ko na yan. Lagi na lang niyaya ni Tito si Mister na uminom. Sinasabi ko sa'yo, titigil ka na. Uy, tita! Bakit mo pinipilit umalis si Kuya Nam? Kung magaling ka, bumalik ka at itali ang paa ng asawa mo para hindi siya makalabas. Diyos ko, natulog lang ako sa bahay mo at nagbasa dito, sumigaw ka na. Hindi mo talaga maiintindihan ang pakiramdam ng mabagal kung hindi ka mismo ang nasa sitwasyon. Oy, Mare, may asawa ba ako o hindi? Sabihin mo sa akin, naninibugho ka ba sa akin? Diyos ko, ito na ang mag-aasawa na lasinggero. Parang napakahalaga naman nito, hindi ba? Tumayo ka sa gitna ng lumot para malaman ng lahat. Wala siyang hiya! Ano ba yan? Bakit mo pinasok ang sarili mo? May nangyari ba sa Tama na! iyo? Tama na! Itigil na yan. Ano sa ibig mong sabihin? Ang bahay ko ba? Sa Japan ang bahay ko. Pumasok ka sa ibang tindahan. Hayaan mo ako magbenta. Umalis ka na. Sabihin mo sa akin, ha? Sabi ko, yayain ang asawa ko uminom pa. Paano? Huwag mo Anong akong paraan? isin, ha? Uuwi na siya. Kunin, Bibili ito, ba ako? Bakit mga ba? letra. Anong Uy, nangyari? tita, bakit nga ba may problema si Tito? Ikaw na lang ang magdesisyon kasi mas alam mo yan. Sige na, please. Magsalita ka ng maayos. Sino ang nang-api sa'yo? Ayaw mong magpatuloy ang pag-api. Anong problema mo? Bakit ka nagagalit? Inay, sa gitna ng maraming tao sa palengke, bakit ka nag-aaway? O anong Bakit ginagawa ako mo? uuwi? Hindi ko pa natatapos ito kaya hindi pa ako makakauwi. Anong linaw-linaw? Umuwi ka na. May natitirang tambak na karne dito. Sa dulo ng palengke. Ibenta mo lahat. Bibili ko yan, ha? Patayin ng lamok. Kita Kung ko tayo tayo ng balahibo para sa kanila. Naku po, ang aking asawang tigre. Ayan na! Tara na. Ayan na! Umalis ka na naman. Sandali, huli na. Pinduti ng ilong. Huwag ka nang mag-alala. Nakuha ko na. Sa susunod, huwag ka nang mag-drive ng ganyan ha, delikado yun. Ngayon na may sweldo ka na, maaari mo nang alagaan si nanay at si tita. Kasi kung hindi ka pupunta sa trabaho, sino ang gagawa? Anak, akala mo ba mura magupa ng mga trabahador? Kung magtrabaho ka, mapapangalagaan mo rin si nanay mo. Tapos, balang araw ikakasal na ako. Ay nako, hayaan mo na akong mag-alaga sa sarili ko. Hindi magpapakasal si ate, kaya nandyan siya para alagaan si mama at si tita. Puro ka naman Grabe. kalokohan. Ang mga dalaga ay kailangang mag-asawa. Hindi sila pwedeng manatili sa piling ng kanilang mga ina at mga tita magpakailanman. Kapag umuwi ka ngayon, aalis ka ba Ay, ulit? hindi. Sa tingin ko, ayos na yan. Sa totoo lang, nagtatrabaho ako malayo. Konti lang tao sa bahay. Umuwi lang ako para makita si mama. Nakakasuya rin parati magkatabi. Ikaw lang ang nagsasawa sa itsura ko. Ako hindi ako nagsasawa sa'yo. Masyado kasing tama. Ang mukha ni Ut palaging malungkot, kaya nga nakakainis. po Uy, Kuya Nam. lahat. Opo, kumusta po kayo, Opo. Kuya Nam? Saludo po ako sa inyo, Tita Baonguyet. Saludo po, Titahan nga. Anong amoy yon? Ano, Kuya Nam? Uncle Femboy. Seryoso? Ay, Dalhin mo sa dalawang magkapatid na may lugaw na may pako para masaya. Kung gusto niyo kumain dito, kain na. Pero ako, ayaw ko. Ayoko talaga kapag pinipilit akong sumubok ng pagkain. Ano sa palagay mo? Mukhang pula. Ang laki-laki mo na nga tapos sasabihin mong may puso ka pa? Hindi ko ibig sabihin iyon. Salamat, Kuya Nam. Pero simula ngayon, huwag mo na akong bigyan. Araw-araw mo akong pinapauna. Pwede na yan. Paano ka nakikinabang? Okay lang. Pinapagana ng komunidad ng Amara.org, ha? Ikaw, nagpunta ka ba sa palengke ng ilang araw pero parang may sakit ka pa rin? Siguro, namimiss mo ang nanay, tatay, at lahat. Hindi ka makakain, di ba? Wala po, kumakain po ako ng marami. Pero dahil sa dami ng ginagawa ko, ganito po ako. Oo, tingnan mo nang mabuti. Yakapin mo siya. Maitim, sporty. Maganda siya. Pero yung isa, ang tiyan mataas. Pangit ang mukha. Tingnan mo nga. Kung may konti ka bang pagiging dalaga ng lungsod, di ba mga babae sa baryo natin, Mr. Long? Ano ka ba? Puntahan lang natin ang Saigon ng ilang araw at agad mo itong makakalimutan. Pag uwi mo ay malamodelo ka na. Ganun pa rin ako, walang nagbago. Hoy, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Baka hanapin ka ng nanay mo dito? Kung hindi siya pumunta, ayos lang. Kung pupunta siya, baka magulo itong bahay natin. Hindi ko maintindihan. Ang tita at ang mama ko laging nag-aaway. Sige,
Mag-enjoy kayo, Tito Nam. May kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na ako. Paalam, Tita Nguyet, Tita Hainga, uuwi na ako. Mamaya, lalaro ulit ako. Oh, heto. Uy, mag-ingat ka dyan. Nakikita kong talagang gusto ka ni Hip. Ano bang klase ng tao ang ganyan? Laging kumakain ng baptima ng kanyang ina buong araw. Hindi pa tapos. Ganyan ka ba magiging manugang ng pamilya nila? Magdurusa ka ng buong buhay dahil sa biyanan mo. Tita, magkaibigan lang kami. Pero nagugutom na ako. Ano ba yan? Gusto mo bang gutumin ako? Alam ni nanay na uuwi ka kaya naghanda na siya ng pagkain. Sige, uwi ka na. Kasi kumain Kuya ka na. Nam, kumain ka na dito kasama namin. Kumain ka na lang dito kaysa magluto ka pa pag uwi mo. Kakauwi ko lang din, sabayan niyo po akong kumain. Hoy, kung hindi ka mananatili dito para kumain, sa susunod na bigyan mo ako ng karne at pera, hindi ko tatanggapin iyon. Hantrin, Vijay Kwagiajin. Ma'am, magkilig na tayo sa sabi. Kahapon, kalahating kilo ng lotus seeds ang nasa kahon ko, ha? Ngayong buwan, mataas ang sahod ko. Ha? Bakit binawasan ng sahod ko, Tita Muoy? Kahapon, malinaw na sa collection point. Si Tita Muoy ang nagway at ako lang ang nagdala pabalik. Paano mawawala kay Tita Muoy ang kalahating kilo? Baka nagkamali si Tita Muoy. Paano ako magkakamali? Sa bahay ni Kong, tumimbang ako ng 27 kilo. Pagbalik ko dito, 26.5 kilo na lang. Ikaw lang talaga? Nawawala ang mga gamit ko kapag ikaw ang kasama ko sa biyahe. Mas mabuti pang tingnan mo na lang ang timbangan mo. Bakit kinuha mo ang kalahating kilo ng lotus seeds ni Tita? Matagal na akong nagde-deliver ng mga paninda ni Tita. Hindi lang ngayon. Hindi ko alam. Siguro naghirap na lang kaya nagbebenta sa daan. Sinasabi ko sa'yo, pati isang ram binibilang ko pa. Sa katapusan ng buwan na ito, ibabawas ko na. Uy, Tita. Wala na akong sasabihin pa. Kanina ng umaga, tinutukan ko na siya. Uwi dito. Saan ka ba galing at ngayon ka lang umuwi? Kukunin ko lang ang gamit ni Mama. 3 hakbang lang, tapos nawalan ka na ng dugo. O baka pumunta ka sa bahay ng batang yon. Pumunta siya sa lungsod. Sumama siya sa mga lalaki doon. Paano siya babalik dito sa'yo? Araw-araw siyang naglilibot? Ano ang gagawin niya doon? Nakauwi na si Yutma. Wala naman akong sinundan sa lungsod. Sabi ni nanay, sobra naman. Asan na yung sa akin? Tara na. Sani, inumin. Oh, ano nga bang sinabi ko na nagbabasa ng bibig at bibig? Yung batang iyon ay magiging kagaya ng kanyang ina. Huwag kang makialam sa kanya. Parang sanay na sanay siya makipagkilala sa mga babae at pakasalan ka agad. Lalaki siya, hayaan mo siyang makipagkaibigan at kilalanin kung sino ang mabuti at masama. Tsaka siya pipili ng magiging asawa niya. Ito ang anak kong lalaki, mahal siya nito. Nakakainis, may sakit siya. Walang pakialam si teacher, walang kagat. Pero ang pakikitungo sa pamilya ay hindi posible. Huwag mong sirain ito. Kung wala kang magawa, manatili ka na lang sa bahay at matulungan mo ako. Buong araw ka lang walang ginagawa. Paano ka makakahanap ng mabuting at mayamang asawa? Dapat kang maging huwaran sa iyong kapatid na babae. Huwag kang maging katulad ng tatay mo. Iba siya, ibang anak. Tinanay, ikumpara mo siya kung ano siya. Alam mo, dapat nung pananganak ka ng babae, bakit ka nanganak ng lalaki? Kung alam ko lang na ganito ka, hindi na kita ipapanganak. Hindi mo na kailangan pang paalalahanan ako. Hindi pwedeng gusto lang ni nanay. Kailangan tanungin si tatay tungkol diyan. Bakit mo ako pinasok dito, nanay? Dalawang tao pa! Sige, iligtas ang anak ko! Lola, ipikit mo na lang ang mga mata mo para hindi mo kami makita. Grabe! Wala na akong masabi.
Ang tsaa na ito ay mabango, nanay. Inilatag lang ni Mama, si Nanay lang. Subukan mo na. Noong isang araw, nagdala ako ng kaunti sa lungsod para tikman ng mga ate. Lahat ay nagsabi na masarap at mabango. Nanay! Yung tungkol kay Mr. Baysang, paano na ang tita, ma? Narinig ko kayong mag-uusap sa phone pero wala akong naintindihan. Ngunit hindi ko masyadong sigurado. Noong pumunta si nanay sa palengke, nakasalubong niya si Tita Sauloa at may mga sinabing balita. Nabibisita daw siya sa atin para magkwento. Pero nahihiya kasi hindi ko gusto. Hija, parang may gusto siya sa'yo. Ayoko na rin sa kanya. Noong isang araw, nakita ko siya sa labas. Matanda na ba? Pero ang bilis niya magsalita. Nakakakilabot. Matanda ka na pero nagtatrabaho ka pa rin na parang kabataan? At gusto mo pang mag-asawa? Ano daw, but ano ba ito na narinig Pumapayag ko? ako? Ganito lang ang buhay. Oh, wala naman. Kumusta kayong lahat? Aminin ko, nadadama ko talaga yan. Hindi ko pinapalampas ang kahit anong bagay. Sino pa ang magpapakilig Pero alam ko na talaga kung ano ang sinasabi ng nanay mo. Pati si Mr. Baysong pa yata ang pinag-uusapan. Allergic talaga ako sa kanya. Tingnan mong maigi ang tita mo. Medyo maikli ang mga binti niya, pero may itsura naman. Ano ba ang iniisip mo? Pumapayag ka ba? Ano bang lalaki ka? Sabay parehong hina at kabastusan. Ako pa nakikita ang larawan. Naririnig ko na ang tunog. Oo, gawin natin. Koson? Kumusta? Swerte talaga. Nandito ang dalawang Bakit ka pumunta sa bahay ko? Bayaan mo. Noon lang. Noong nakaraang araw, nakipag-usap din ako kay Ate Banguyet. Si Mang Siete. Kilala nyo na, di ba? Anong ngayon? Hindi. Sasabihin ko sa'yo, ayoko talaga sa taong iyon. Ano ba yan? Paanong gusto ko siya? Diyos ko! Hindi siya bagay sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kahit na matanda na at may baril, ha? Pero, sa kabilang banda, mayaman siya at maraming lupa. 'Di ba? Isipin mo, sa barangay natin, ang daming tao ang gusto siyang pakasalan, pero hindi nila magagawa. Pero sa tingin ko, hindi naman siya matanda. Oo nga, hindi naman siya matanda. Wala na siyang ngipin para kumain ng lugaw. Grabe, siya ay 69 pa lamang, ate. Hindi, sa susunod na taon, 70 na siya. Pero mukhang bata pa rin siya. Hindi siya mukhang matanda. Sabihin ko sa'yo, kilala kang mayamang asawa? Ang tanging dahilan lang ay namatay ng maaga ang asawa niya. Grabe! Sinasabi ko sa'yo, kung si May ang magiging asawa mo, sasabihin ko, walang makakapantay sa kasiyahan mo. Ano ba, ate? Ano? Sinasabi ko bang si May na anak ko? Grabe talaga! Ang anak mong si May ay Grabe, nung namatay siya, sabi ko talagang makakakuha tayo ng mana. Pati kayong dalawa, pati ikaw. Magandang umaga. Mang Angguyeng, ano? Pumayag ka, di ba? Si Mrs. Sao, oh? Ha? Tumayo ka. Umuwi ka agad. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko ipapakasal ang bunso ko sa taong yan. Ano bang iniisip mo? Diyos ko, ang taong yun ay nangangarap ng gising? Hindi ko ipapakasal ang bunsong anak ko sa taong yun? Ako mismo hindi pumapayag, lalo na ang bunsong anak ko. Diyos ko, ano bang ginagawa mo? Ha? Plano mong hayaan si Utmay na tumandang dalaga at manatiling walang asawa tulad mo? Ha? Sinasabi ko sa'yo, dito sa atin, kung kasing edad na ni Utmay at wala pang asawa, matandang dalaga na yon. Alam mo ba? Kung matandang dalaga man ako, gagawin ko na lang maguong pero hindi ko ipapakasal sa kanya. Ngayon, uuwi ka na ba? Kung hindi ka uuwi, salamat na lang talaga sa pagbisita mo. Ano? Pauwi ka na? Sige, umuwi ka na. Okay. Okay. Aalis na ako. Grabe. Pero nakikinig ka ba sa akin? Pag-isipan mo muna. Walang iniisip. Hoy, kung gusto mo siya, kunin mo na lang. Bakit mo pinipilit na papuntahin siya sa bahay namin? Oh my God. If he agreed to be with me, I would have left my husband for him. Why didn't you agree? Oh my God, please help us out. Okay. Kaya ko ginawa yun. Hindi ka babalik. Mga tao talaga, ang daming sinasabi. Kumain kami sa bahay, chismis lang ang usapan. Akala talaga namin na pupuntahan niya para hingin ang kamay ng pangalawang tiyak. Huwag mo akong binibiro, ha? Paano mo naisip na si Tia Jan ay mag-aasawa sa kanya? Ako ay hindi rin talaga. Matanda na siya.
What are you thinking? Old people shouldn't be naive. Hindi kayang pantayan ni Kuya Hip ang anak ko dahil maganda na, matalino pa. Sige na ate, wag mo akong idamay dyan. Dad, but Auntie is real. Kumita na kami ng pera. Matibay din ang bahay. Isang buwan lang. Sige. At nag-propose. Humingi ng kasal. B, kailan mo magagawa ang 5 taon ng kalungkutan? Ako Udang na... Mahal kita at hindi ako humihingi ng kapalit. Buhay kong nag-iisa. Kaya't lahat ng iniibig ko'y nagiging buhay. Ako ay nag-iisa, kaya sino man ang aking iniiro. Sunod na kabanata do. Pag-ibig, mas mabuti pang mag-isa kaysa magkamali sa pag-ibig. Grabe, Tito Dam, kakantahin mo ba itong kanta habang buhay mo? Gising na. Paano mo alam? Walang awit na ganon. Saan ka ba pumunta? At bigla ka na lang Ako ito, kasama si Jiwin na nagiinuman kami. Ipinagdiriwang namin ang pag-uwi ni Utmay. Masaya. Bakit Hindi kaunti dito. lang? Ibig bang sabihin magpapabili sa kanya ng pagkain? Biro lang ng biro, biro lang ng biro. Kailangan mong maghanda ng mabuti para kay Tito Nam. Oo, ang dami pala. Oo, paano naman? Anak, Tito Nam ay matalik na kaibigan, pero bakit ganito ang nangyayari? Hintayin mo ako sandali, tapusin ko na ito. Inom na tayo, Mang Nam, para mawala ang lahat ng problema. Kalimutan ng lahat ng sakit. Walang laman. Raw ko channel name ko, bimo tanong mo siguro. Boses ba talaga ni Kuya Hip yan? Mag-subscribe Oo, sa channel parang may kasiyahan na ha. Lala School Grabe, ang galing kumanta ng tradisyonal na musika ni Kuya Hip. Sobra. ng mga Auntie, tara labas tayo ni interesting na Auntie at video. pakinggan natin si Kuya Hip at si Uncle Nam kumanta. Kita-kits sa Sige, susunod tatawagin ko na si Mama. mga video. Kumakanta siya para sa Mag-subscribe iba, na kayo hindi sa para channel sa na Lala tita School mo. para hindi nyo ma-miss ang mga interesting na video. Ano? Ang boses ng taong kumakanta Hindi kasama niya. mo, kaya Hindi ba ito profesional? Yes, that's right, Auntie. Ha. Ito mismo ang taon ni Jongam. Mas matipid. Bumili ka sa labas, nilagyan nila ng alkohol. Mapapasama ka niyan. Tama ka, Uncle Nam. Si Chungam ba? Para sa'yo. Sinasabi ko na hindi naniniwala. Shot para sa bahay ni Bateo. Shot! Asa, ng panggahasa. Parang kayo na kapatid mo ay magkamukha. Paano mo ito natatanggap? Mas mahusay ka pa kaysa sa tatay mo. Tuwing tatay mo ay iinom ng isang baso, magiging masaya siya. Tatay mo ay tapikin 3 beses Anim lang. pa ang palo. Mahina ka nga, kaya ituloy mo na lang. Sinasabi ko ito, parang sa bahay o sa isang lugar, pumunta dito para mag-inuman. Siguraduhin mo na hindi makarating ang nanay mo para pagalitan tayo. Hindi ko gusto yan. Kung ano man ang ginawa mo, panagutan mo. Huwag kang mag-alala. Kung ako ang gagawa, ako ang mananagot. Paano kita mapapapayag? Simula ngayon, hindi ko hahayaan na magsalita ng masama ang nanay ko sa'yo. Alam mo na yan. Para kang nanay ko, lagi lang nagtratrabaho ayon sa kanyang gusto. Wala man lang siyang pakialam sa mga anak niya. Kasi sa puso ng mga magulang, ang mga anak ay laging mga bata. Kahit na sila ay lumaki na. Tama ba? Tungkol ba ito sa pampatulog? Ikaw lang, Tito Nam, ang talagang nakakaintindi sa akin. Pasok, Tito Nam. Pagkatapos mag-usap tayo, Tito Nam. Natatakot sa kahit ano, hindi ka nag-aalala sa kahit ano. Hindi ako natatakot sa tiyaha, hindi ako natatakot sa lupa. Pero natatakot ako sa isang bagay, Tio Nam, takot sa ano? Ipahayag ang iyong nararamdaman sa isang babae. Hanapin mo ang silverware. Gawin mo ang kahit ano. Basta, huwag mong itigil. Kailangan sa manood ng video ko ito, ay. Ngayon, si Uncle Nam lang ang makakatulong sa akin. Turuan mo ako kung paano ipahayag ang isang babae. Kung hindi mo ipapakita, napakabilis ng gabi. Sa channel again, Nico, para hindi makita ang mga video. Narinig mo ba ito? Naiintindihan mo ba?
Kung alam mo lang kung paano makakuha ng babae, sabihin mo sa akin, dahil sa loob ng 20 ilang taon, hindi ka sana nag-iisa. Koa, tolong sa akin mangyaring... Kaya hindi Ano yan? Bakit palagi mong kinakanta ang kantang ito? Nakakasawa, malas talaga kung laging nariyan si Chunam. Anong kanta ang kinakanta mo ngayon? Uncle, I won't sing so you can sing. Come in and I will sing for you. Sing what? Come in and I will sing for you. Hoy mate, magpasok ng dugo. Sa puso ay may pagnanasa. Pangarap sa gabi, magang hamon. Walang laman, ang salamin ay isang kagamitang pampaganda upang mahalin ang sarili. Ang saya, ang saya, sige. Ang butil ng ulan sa bintana ng tagsibol. Ang langit ay isang patnubay na nagtuturo sa akin ng mga aral na banal. Ikaw ay ikaw, ikaw rin ay ako. Nagbago ako. Hindi maghihiwalay sinahong at so. Tulad ng bilog. Subscribe. Kainin mo na. Sa Malamig na. Nako, kung ako ay isang kuhol, iiwan ko ang aking bahay. Iiwan ko ang aking mga gamit. Tatakbo na ako. Grabe ang galing niyang kumanta. Kuya, lagi mo ako niloloko. Kapag kumakanta ako, nalulungkot ako at gusto kong umiyak. Lagi mo akong binibiro. Ano ba yan? Salamat sa pagsunod at pag-subscribe sa inyong channel. Ay, nakita yung bata. Bata pa. Natuto ka ng mag-inom? Hoy, hindi ka pwedeng makipag-usap sa kanya, okay? Wala namang problema. Mabait din naman siya sa akin. Mabuti ba o may balak? Mabuti dahil may plano siya. Sinasabi ko sa'yo, walang sino man sa bahay na iyon ang mabuti ng walang dahilan. Anong ugali ang sobrang hilig maglaro, hindi nagtatrabaho? Ngayon, siya pa ang nagiinom kasama ang barkada. Naiinis ako. Sinabi ko na sa'yo, bawal yan. Magkakaibigan lang sila sa kanilang kapitbahayan. Bakit ka masyadong strikta? Kung hindi magiging mahigpit ngayon, baka magsisi kapag may nangyaring masama. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Maawa si nanay. Oh, sige. Sige na. Kailangan mo talagang magsalita kahit anong edad mo. Sinasabi ko ito para sa'yo, hindi para kay tita. Ano yon? Ano bang kinakatay mo? Palaging kumakain sa vuna. Narinig mo ba? Nakita ko may butan na lasing sa kulay. Paalam sa lahat. Pero may construction tayo dito, di ba? Oo, sinasabi ko lang. Pero galit ako sa'yo ng todo, ha? Galit si nanay sa akin. Ano pa? Sandali, huwag mo na itong tanungin. Yung pusta mo naman ay handa na. naman yan? Putol, magkaintindihan tayo pero alam mo naman ang nararamdaman ng anak mo. Tama, di ba? At katabi pa ng lumang bahay ang tito mo. Pero wala kang naisip na paraan para lapitan siya. Ikaw, ang ama mo ay hindi mukhang ama mo. Tingnan mo. Mahal Buhat kita. pa nung bata pa siya hanggang ngayon, saan man siya magpunta lagi siyang sinusundan ng usok, kahit kailan di siya nag-abala. Hindi, ikaw, hiya. Hiya, tanungin mo. Sobra na ito. Pasensya na po, Kuya Nam. Gusto ng anak na magkasama kami, pero ayoko. Sa puso ko, iisa lang ang mahal ko. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko maipahayag kung nakaramdaman ko. Mas mahusay ba si Tito Lam kaysa sa akin? Tama, hindi kita nalalampasan. Hindi ako makapagsalita ng nararamdaman ko. Pero bakit kailangan mo akong turuan kung paano ipahayag ang nararamdaman ko? Ayoko nga. Opo, tapos na. Basta may dokumento ako, pwede kitang mahalin. Tito, pwede mo bang kantahin ang kanta para sa akin? Diyos ko, iisang kanta lang ang alam ni Tito. Solo sa Dalampasigan. Kuya Uy. Nam. Kuya Nam, ha? Uy. Kumusta, Kuya Nam? Kamusta, Opo. Skola? Opo. Kamusta, Skola, Tama. Dan? Halika dito at Sige, uminom. ngayong araw, dinala ko si Dr. Min sa health Sige, station. susunod na video. Maraming Bumabalik. trabaho, kaya wala na akong oras para magpahinga. Kahit saglit, hindi makakainom.
Tito Jam, ito si Dr. Min. At ngayon ay dadalhin kita sa bahay niya. Ito si Tito Nam. Mananatili ka sa bahay ni Tito Nam. Opo, alam mo ba, bago ka dumating dito, nagsagawa ng isang pulong ang lahat sa barangay. At si Tito Nam ang kusang loob na nagpapahintulot na manatili ka sa bahay nila. Oo, si Tito, medyo kakaiba. Pero sobrang Ang gwapo mabait. naman ng doktor na yan. Alam mo na ba kung wala kang sakit? Opo, alam ko na po. Talagang masayahin si Tito Nam. Maraming salamat, Tito Nam. Kasi pinatuloy mo ako sa bahay mo. Salamat. Biro lang. Kung marunong ka magpagaling ng mga tao dito, kahit gaano katagal ka manatili sa bahay ko, ayos lang. Kung hindi ka marunong magpagaling, palalayasin kita agad. Kaibigan, mag-subscribe sa Baba na tayo mga kaibigan, baba na Sige, tayo. sumama ka na kay Uncle Nam para maginuman. Opo, sige maginuman kayo. Uuna na ako. Kung mga kaibigan, Marami akong mag-subscribe sa trabaho Lala School Channel para sa hindi health ka center mapalampas sa ngayon. mga kapanapanabik na Mag-usap video. na lang tayo mamaya. Tapos na. Paalam Oo, sa lahat. Mahalaga ang pagsagip ng buhay. Bumalik ka sa health center. Doktor, maupo ka. Tama, umupo ka at inumin mo ito. Pasok ka na lang para maginhawaan yung tiyan mo, di ba, kuya? Salamat po. Inaanyayahan ni Ma'am si Tito Nam. Oh. Kaya mo yan, Keo? Dahan-dahan Kaya mo? lang, huwag kang matakot. Aray. Ayan, mag-perform na ng suntok. Pumasok ka agad sa Sayang kwarto. bilhin, aray, Dalian mo. sakit. Ang ganda. Natutulog ang babae. Hoy! Anong ginagawa mo? Nakita kong napakaganda ng lutus. Kaya gusto kong kunin ito bilang alaala. Magsabi ka naman bago ka magpicture para naman makapaghanda ako. Maghahanda ng ano? Gusto mong magpa-picture agad-agad ba? Ha? Pero kahapon, nakita kita sa bus, di ba? Siguro nga. Dito ka ba nakatira? Ikaw! Opo. Ginawa mo kasi kaya nadapa sila. Huwag mag-alala, Bangoyet. Malusog si nga. Sigurado akong maayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Kasama rin si Ho. Oh, anak ni Mai. Kumusta si tita? Malubha ba? Hindi. Magaan lang ang sakit ni tita. Magpahinga lang siya. At gagaling din. Natutulog siya ngayon. Buti na lang. Ayos na rin ito. Hindi na mag-aalala ang mag-ina. Sabi ko, nawala silang dapat ipag-alala, di ba? Salamat, Kuya Five. Uwi na si nanay. Kailangan ko pang ibalik ang motor. Oo, umuwi ka na po. Nanay, kasama si Tito Nam. Ako na po dito kay tita. Sige. Oo, pwede rin. Manatili ka dito at bantayan ang iyong tiyahin. Kailangan kong pumunta sa palengke para magbenta ng karne. Sobrang dami ng karne ngayon. Baka malugi tayo. Kita-kita tayo sa susunod na mga video. na po ako. Oo, huwag kalimutang alagaan si Alis tita. na? Nay, si Tito ay pauwi na. Ikaw pala ang bagong doktor dito? Oo, tama. At ikaw ang nurse, tama ba? Masarap makatrabaho ka. Ako si Okmay. Masaya rin akong nakipag-collaborate sa'yo. Ako si Hoang Min. Sige, babalik na ako sa opisina. Magandang araw po. Doc, may ginawa ka sa akin, hindi ba? Walang ganun.
Hindi ka niya bibiruin. Pag inasar ka niya, papakita ko sa iyo ang galit ko. Layas ka sa bahay ni Tito Nam. Anyay? Ama, ha? Endo, hindi mo ba Nasa alam? bahay ni Uncle Nam siya. Nung mga oras na yon, nasa lungsod na ako. Okay naman ang mga kababayan ko sanang pumunta sa bahay ni Uncle Nong. Pangako na may susunod na video ng buong pamilya. Ngayon, si Nga ay nagkaroon ng aksidente sa tulay. Naalala ko si Beo, kailangan nating magkaroon ng isang paraan. Hindi natin maaaring maghintay sa isang himala magpakailanman. Inipon ko na ang mga tao sa barangay. Pero lahat sila ay hirap din. Oh, kuya. Kuya, ate, pwede po bang magtanong kung saan po ang health center ng barangay? Dumiretso ka lang. Tapos may makikita kang intersection. Kumanan ka. Mga 500 meters lang, makikita mo sa kanan. Salamat sa inyo. Sino ba ang hinahanap mo sa Ang gara mo naman? Maganda naman, pero mas maganda si Kuya, Ngoyet. matanda na ako ngayong taon. Tita, inumin mo itong gatas para gumaling ka agad? Sobrang nakakasawa na. Kailangan mo ring magpahinga at magpagaling. Huwag ka munang magtrabaho. Alam ko na. Naiinis na nga akong umupo dito eh. Idagdag mo pa yung pagrereklamo mo? Nakakapagod na? Alagaan mo na lang si Auntie. Kumusta ang pag-aalaga kay auntie? Doktor, maayos na ako ngayon. Kaya ko nang maglakad. Kailan ba ako lalabas ng ospital? Kailangan mong manatili ng isang araw pa para masuri ka ng mabuti. Kung walang problema, bukas ka na makakalabas. Maraming salamat sa iyo. Ito ang aking pamangkin. Nabanggit ko siya sa iyo dati. Magkakilala ba sina Auntie Hai at Dr. Min? Oo, magkakilala. Si Doktor ang nagbenta ng sugat ni Auntie noong isang araw. Salamat, Kuya. Walang anuman. Pasensya na. Hello, naririnig kita, ma. Nasaan ka At na? nandito na ako sa health center. Kabababa ko lang sa health center, sabi ni ate. Oh, ano? Kakaunti na. Tumingin ka sa likod? Ganun Ate, lang. bumaba ka dito para tingnan kung okay lang ako, di ba? Anong meron dito na iniwan mo si nanay mag-isa doon sa itaas? Galit ka pa ba sa akin, nanay? Sige na, huwag ka nang magalit sa akin. Nandito lang ako ng 3 taon. 3 taon lang, mabilis lang yan. Ang tatay mo ay malapit nang dumating. Pumili ka ng tamang salita para kausapin siya. Kasama rin si Tuylin. Ma, hindi mo ako kayang lokohin ng paulit-ulit. Oo, alam ko na, ma. Saan ka ba nakatira? Oo, nasa bahay ako ng isang residente. Dadalhin kita sa bahay ko maya-maya. Tingnan natin. Masarap ang pagkain ngayon? Kung pwede tayong magtira? Magkano na tayo? Huwag na. Masaya na ang kabila. Masaya na rin tayo. Sa susunod, ibebenta natin ang iba pang lugar at dadagdagan natin ng kaunti ang puso. Nanay, pasok na! Ang bahay ni Tito Nam ito. Kumusta, Tito Nam? Ipinapakilala mo ba si nanay sa kanya? Siya ang ina ng doktor na ito. Maupo po kayo. Umupo ka, nanay. Inumin mo na yung tubig. Opo, salamat kuya. Saan banda yung kwarto ko? Opo, natutulog ako sa ilalim ng punong ito, nanay. Sa gabi, binubusan ko ang folding chair, tapos natutulog ako doon. Tapos kapag umaga na, at pupunta na ako sa work, tinutupin ko ulit. Kaninang umaga, maaga akong umalis. Kaya si kuya na ang nagtupi para sa akin. Ito ba ang silid tulugan, anak? Opo, dito malamig kapag natutulog. Alam mo ba, kagabi pag uwi ko, humiga ako at tulog ako hanggang umaga. Tama yon, ate. Kagabi, nag-inuman kami ng mga bata at nakatulog kami na parang walang pakialam sa oras. Wala pang nangyari. Nag-inuman na agad? Opo, ilang baso lang naman ang ininom ko, Nay.
5 taon. Salamat sa pagpayag ninyong manatili ang anak ko sa inyong bahay. Ang anak kong si Min, napaka-inosente at impulsibo. Kapag gusto niyang gawin ang isang bagay, gagawin niya ito hanggang magawa niya. Sana ay matulungan mo ako sa hinaharap. Wala yun ate. Huwag kang mag-alala. At ito ay kaunting tinatawag na renta. Sana matulungan niyo ang bata. Ate, ano ginagawa mo? Dumating si Hwang Min? At mabuti ito para sa aming mga utak dito. Hindi kami makakabayad ng utang na loob. Kung maaari, pakiputol mo na ang bayarin, ate. Wala naman talaga, kuya. Sa bahay namin, sanay na sa marangyang buhay si Hwang Min. Shaky, hindi ko rin siya pinapabayaan dito. Kung paano ang buhay ng mga tao dito, ganun din siya. Ma, bakit mo ginawa yun? Ang mga tao dito ay totoong totoo. Sinasabi kung ano ang nasa isip nila at totoong magpakita ng malasakit, walang kalkulasyon. Nanay, itago mo na ang pera. Nakakaya kasi. Sige na. Gabi na. Patayin ang ilaw at matulog. Oh. Ha? Puno. Tolya? Hindi ka naman nag-imbita, Tito Nam. Mas mabuti Totoo. nang may 2 pang kumot para mainitan siya. Malamig ang hangin sa panahong ito. Salamat po, Tito. Oh, Kuya Jam. Pasensya na po sa nanay ko. Negosyante po kasi siya. Kaya lahat ng sinasabi niya ay laging may kinalaman sa pera. Wala iyon. Huwag mong isipin na umiiyak si Tito. Magtulungan ng ganito. Kung may mga problema dito, sabihin mo lang, handa akong tumulong sa'yo. Opo. Opo, alam ko na. Salamat, Tito. Oh, pero Tito, bakit dito lahat ng tao tinatawag kang solong kabute? Kapag malungkot si Tito, parang pinapatay niya ng sarili niya sa Bakit? kalungkutan. Ang mga magulang ko'y namatay noong bata pa ako. Ganito ako nabuhay. Lumaki mag-isa, tatanda rin mag-isa. Wala kasing may gusto na tumira kay Tito. Ilang taon na ang nakalipas, kumuha si Tito ng isang batang babae para alagaan. Lunod ang bata. Ang tulay. Ngunit ngayon narinig kong nadulas ka. Oo, sila ang nagpapasya ng kanilang kapalaran. Para sa proteksyon ng mga tao sa ating baryo, walang dapat maaksidente sa tulay na yon, ha? Ngayon, si Tia, 2 beses na siyang nadapa sa tulay sa susunod na araw, pero si Tita Hay ay okay lang. Anak, kung malungkot ka, huwag magpatulak sa iba. Laro tayo, ha? Sis, hindi mo ako Sa ma-outsmart, ospital, ha? natulog pa siya katabi ang patay na tao.
Tito, kailan kayo dumating ni Pamangkin na hindi nagsabi sa akin? Nais ko sanang tawagan ka. Ngunit sinabi ni Toylin na nais nilang sorpresahin ka ni Min. Boo, 2 baso ng tubig. Oo, cheers. Umupo ka, opo. Baka miss na miss ni tita si Tito, ano? Marami akong biniling regalo para kay tita. Grabe, ang dami kong trabaho. May oras ka pa bang bumili ng regalo para kay Tito? Wala pong anuman, Tito. Alam kong magugustuhan niyo ang regalo na pinili ng asawa niyo mismo. Opo, black coffee, madam. Ayan. At sa iyo na rin. Salamat mga kaibigan. Diyos ko! Ang saya-saya nyo talaga! Sobrang hanga ko sa inyo! Hindi ko alam kung si Min ay magiging ganyan sa hinaharap. Nasaan na nga pala si Min, tita? Ha? Hindi pa ba siya nakakauwi? Pumunta na siya sa Dongtap. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko nagawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nung nag-apply siya, hindi ko siya pinayagan pumunta. Ginawa ko rin ang lahat para pigilan siya. Pero talagang gusto niyang umalis. Paano ko siya mapipigilan? Bukod pa rito, sinusuportahan ito ng tatay mo. Bumaba doon ay para mo na rin kinalimutan ang iyong kinabukasan. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Min at ng tatay mo. Bukas pupunta ako doon para tingnan kung paano ang trabaho doon. Bukas? Hindi ka papasok sa trabaho? Oo nga. Nakalimutan ko. Bukas, may napakahalagang presentasyon ako. Tito, pwede ba akong makipagkita sa kanya? Nag-aalala rin ako kung maayos ang kalagayan niya roon. Makipot ha. Pakilabas nga ng kaunti. Hoy, gising na. May handaan para kay nanay. Bakit ang aga mong sinabihan si kuya na kunin ang pera? Pera pangkalakal. Pera pangkalakal na utang pa sa'yo. Sige, magtrabaho ka na. Baka mahuli ka. Opo. Pupunta na ako sa trabaho? Mga tao. Ha? Narinig ko na. Narinig ko na. Maaga pa pero sinasabi mong matulog pa si Lolo? Maaga. Gising na ako. Tulog ka pa rin? Tanghali na. Sige, maghilamos at kumain ng almusal. Tapos kolektahin mo ng pera para kay nanay. Kita-kits sa susunod na mga video. Hoy. Ngayon kailangan mong gawin itong sobra-sobra para sa akin, ha? Para hindi na siya magyabang at magkautang. Wala akong alam. Pero sige, sinasabi ko lang, gawin mo ng madahan-dahan, kung hindi baka magkabukuhan. Pupunta ka ba ng hindi nagpapalaba, nanay? Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video. Hoy, pwede na ba?